Cuadro Alas It's My Boy nagpost mga tol at tingin ko si Jason ang nagpost nito. Ito yung pinakamalakas na timbang namin noon na kinakatakutan ni Inoue. Ito ang panahon na tinalo ni Casimero si Zolani Tete. Dapat talaga naglaban na si Cuadro Alas at Inoue noon pero nagkaroon lang ng pandemic. Kung walang pandemic mga tol, tapos na sana ang laban nilang dalawa. Nag-comment si Casimero dyan mga tol at sinabing wag ako. Oo, number 1 nga pero ang tanong mananalo ba? Kahit hindi pinangalanan ni Cuadro Alas mga tol, tingin ko ang sinasabihan dito ni Cuadro Alas si Wonderboy Martin. Dahil sa kasalukuyan, number 1 na sa WBO si Wonderboy laban kay The Monster Inoue. So kahit number 1 si Wonderboy, ang tanong, mananalo daw ba kay The Monster Inoue? Ano sa tingin nyo mga tol, kaya ba talunin si Inoue? Sa iba pang balita, harapan ni Tank Davis versus Lamont Roach kanina. Hindi naman nag-angasan ang dalawa mga tol, parang mag-tropa lang na nagtitigan. Nagkismisan pa nga ang dalawa mga tol parehas may hawak na WBA belt. Kaso nga lang yung hawak ni Lamont Roach, WBA belt sa super featherweight. Samantala si Davis, WBA belt sa lightweight division. Abangan natin ito mga tol, March 1. Kaya bang tapusin ito ni Davis sa pamamagitan ng knockout? Sa iba pang balita, harapan ni Conor Benn versus Chris Eubank Jr. Naka-alerto ang mga security guard kanina, baka magsuntukan. Ginamitan pa ng egg detector itong si Chris Eubank Jr. Baka may dalang itlog ulit at batuhin si Conor Benn. Malayo pang laban ng dalawang mga tol, April 26 pero ngayon pa lang mainit ng hype. Lalo na siguro kung papalapit ng laban. Mainit na laban itong dalawa, Eubank at Conor Benn sa England. Samantala sinabi rin ni Tank Davis na pinakamahinang champion daw si Dennis Berencik na tinalo ni Keyshawn Davis. Mas mahinang champion pa si Berencik kumpara kay George Kambosos. Nag-react naman si George Kambosos sa sinabi ni Tank Davis na yon. Sinabi ni George Kambosos, nilabanan na daw niya si Lomachenko, nilabanan niya si Teofimo Lopez at nilabanan si Devin Haney. Pound for pound daw ang mga nilabanan ni George Kambosos. Samantala si Tank Davis hindi pa raw ito napapalaban sa mga pound for pound. Ang problema nga lang, natalo si George Kambosos kay Devin Haney at natalo via TKO kay Lomachenko. Ang tayong kinalo ni George Kambosos si Teofimo Lopez. Pinagmalaki din ni George Kambosos na nahawakan na daw niya ang lahat ng titulo. Hindi naman undisputed kasi yung nahawakan ni George Kambosos. Sinira kasi ng WBC yung pagkakataon na yon dahil sa ginawa nilang WBC franchise. Sa iba pang balita, WBC naglabas na dapat depensahan ni Dimitri Bivol ang kanyang WBC belt laban kay David Benavides dahil mandatory challenger na si David Benavides. Pero ayon sa report mga tol, hindi pa nag-agree itong 4 na sanctioning bodies tungkol sa rotation ng pagdepensa ni Dimitri Bivol. Dahil matagal na rin nag-aantay itong si Eifert na mandatory challenger sa IBF. Nung unang laban ni Bivol at Beterbiev, dapat utusan na itong si Beterbiev na magdepensa ng IBF. Pero na-waive muna yung pagdepensa ni Beterbiev na yon dahil inuna ang rematch kay Dimitri Bivol. Pero ngayon nanalo si Dimitri Bivol mga tol at binabalak sana ang trilogy kay Arthur Beterbiev. Kaya pwedeng mag-utos din itong IBF ng mandatory defense. Kaya itong sinasabi na Riyadh Season is an sponsor of WBC and WBA. Fittingly, the two secondary titles currently held by Benavides. While the WBC was quick to rule that Bivol must next face Benavides, the sanctioning bodies have yet to agree on the mandatory rotation order. Kahit nag-uutos na itong WBC ng defense kay Bivol, syempre may mandatory rotation pala na sinusunod kapag ikaw ay undisputed champion. Wala nga nagawa ang WBC kay Canelo Alvarez. Matagal nang mandatory si Benavides sa 168 pounds pero hindi sila nag-uutos ng mandatory kay Canelo. Pero ngayon kay Bivol, bakit nila mamadaliin na magdepensa ito ng belt? Kakapanalo lang ito kay Arthur Beterbiev. Okay mga tol, hanggang sa muling update natin.